pasasalamat sa Kanya. Tunay na ang Panginoon ay kailanman ay hindi po nagbabago. Especially tapat po siya sa Kanyang mga pangako. Kaya kung tayo man ay may aasahan, siyempre walang iba kundi yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, Diyos na nagbigay sa atin ng ating buhay, at Diyos rin ang siyang nakakaalam ng ating pong nasa isip, nasa puso. Kaya kung meron tayo mga dalahin, may mga panahon tayo na parang merong anxiety, may mga pagkakataon parang nag-worry tayo, doon na tayo sa tunay na maaasahan. Yan nga po ay si Jesus. At sa gabing ito ay pag-uusapan natin yung bunga ng Banal na Espiritu, na kung saan si Jesucristo mismo ang siyang naging modelo, at nakita natin sa kanyang buhay kung paano ang bunga ng Banal na Espiritu ay lumabas o na mag-manifest po sa kanyang buhay. Okay po, so sa gabing ito ay pag-uusapan natin yung unang topic, dahil ang buong buwan po ng Setyembre ay pag-uusapan po natin ng pagpipigil sa sarili. Di ba? So dito natin makikita yung isang bunga ng Banal na Espiritu na kung saan ay ang mga anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, na siyang nagkaroon ng pagbabago doon sa kanilang asal, sa kanilang ugali o yung character. Dito ay makikita natin na yung isa sa bunga ng Banal na Espiritu ay nagmamanifest sa panahon na ito ay pangangailangan. At the same time ay ito yung mga panalangin na kung saan we are asking God for the empowerment po ng bunga ng Banal na Espiritu na mag-manifest din po sa ating buhay. So, self-control. So, napag-usapan natin sa loob ng ilang buwan ang bunga po ng Banal na Espiritu. Yung una natin pinag-usapan ay tungkol sa love o yung agape love na pinakita ng Panginoon sa atin, na yung tinatawag nating God's unconditional love characterized by self-sacrifice. Diba? Ito yung isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu na kung saan makikita o nagmamanifest sa buhay ng mananampalataya. Yung pangalawa, yung joy. Ito yung meron kang tuwa, meron kang kagalakan. I remember yung joy na sinasabi before is during our Sunday school, yun daw ibig sabihin ng joy. That time, nung maliliit kami, ang sabi ay J-O-Y. When you pray, it should be yung acronym na joy. Ano yung joy? Jesus, others, and you. Pray to Jesus, pray for other, and lastly, pray for yourself. Okay? Yung joy ay ito yung tinatawag nating nakabase, ay hindi nakabase sa mga material na bagay, but on spiritual blessing. Di ba? Nakikita mo yung tuwa ng isang mananampalataya kapag siya ay nagkakaroon ng joy, hindi dahil sa bago yung iPhone, parang gano'n, no? Kundi dahil yung meron siyang spiritual blessing na nakukuha sa Panginoon. Pangatlo, yung peace o yung tranquility, yung calmness. So based naman ito doon sa alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, He is sovereign, at yung kanyang pagmamahal at pagtanggap po sa atin ay makikita natin ito. Yung kapayapaan na kung saan sa gitna ng maraming problema, nakikita natin na ikaw ay parang kalmado lamang. Tama po? Pag-usapan din natin yung patience. Yung patience sa pinag-uusapan dito is yung enduring unfair treatment by other people as Christ did. Di ba? Kahit na parang unfair yung nangyayari, yung sinasabi, yung ginagawa, yung treatment and everything, still, you endure it sa tulong ni Kristo, katulad nga ng ginawa ng Kristo nung siya ay narito po sa lupa, sa daigdig na ito. Okay. Panglima, pinag-usapan natin yung kindness. Ano ba yung kabaitan? Ito po yung treating others with the same kindness God has shown us. Kung paano naging mabait ang Panginoon sa atin, naway maging mabait din po tayo sa kanila, sa kabila po ng lahat. Di ba? Tapos pinag-usapan din natin yung goodness, na kung saan ang sabi doon is expressing the moral purity and righteousness of God. Kasama rito yung faithfulness o yung being trustworthy as God. Yung gentleness, last week na pag-usapan natin yung displaying God's humility in our dealing with others. Di ba? Napapakita doon sa ating pagiging gentle, mahinahon, yung God's humility in dealing with others. Lalo na kapag yung ibang tao ay sobrang tuso, bully, di ba? O hindi, parang ang hirap pakibagayan, lumalabas yung pagiging gentle, no? Maraming kapatid ang nakakaranas nito.
at purihin ang Panginoon dahil nagmamanifest naman sa buhay ng karamihan. Okay? At yung pag-uusapan po natin ngayon ay self-control. Ano yung self-control? Experiencing God's control over our fleshly desires. So, self-control. So, yung self-control, ang ibig sabihin po nito ay may nagtataglay ng kapangyarihan o malakas o may karunungan o pagmamayari ng. Okay? Ang self-control ay salita na kung saan ay tumutulong dito, parang pinapakita dito na tayo ay hindi sinakop ng Diyos, hindi tayo inangkin, hindi tayo ginawang robot na tagapaglingkod, kundi tayo man din ay hindi binigyan ng parang pagkakataon na parang kontrolin po, no? O madaig ang ating kalooban at angkinin ito ng Diyos. Hindi po ganoon. So meron ang Diyos na kung saan ay pinapakita that we as a follower of Christ, we need to exercise as well, pray for it na mag-manifest yung self-control sa buhay natin. Sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, yung ating relasyon kay Kristo bilang siya ay ating tatay, siya ang ating ama, tayo kanyang anak. Yung pong pagpipigil sa sarili ay isang napaka-supernatural o supernatural ability. Supernatural ability na kung saan we submit our will. Okay, sinusuko natin ang ating kalooban sa Kanya at hayaan natin, and yung Kanyang kalooban naman o yung Kanyang pamumuno ay mapasa sa ating buhay naman. Parang sinasabi natin, Lord, okay, pinagkakaloob ko po sa iyo ang aking kalooban at nawa ang kalooban mo po ang siyang masunod sa aking buhay. Part of self-control. So, yung pong ang isang taong kontrolado ng Espiritu ay laging merong ganap na control, okay? Meron siyang full control over his mind, over his body, and over his words. Okay po? Ang isang taong kontrolado ng banal na Espiritu ay siya po yung isang taong merong palaging always in full control sa kanyang flesh, mind, body, and words. Okay po? So, napag-usapan natin, sabi doon sa Galatians 5:22 to 23, sinabi nga doon sa 23, yung self-control, katulad nung naka-highlight po sa ating screen. Na sinasabi dito, yung self-control ay isa sa nakalista na kung saan ay merong pagbabago doon po sa ating character o sa ating ugali, sa ating asal o yung ating pagkatao, na kung saan ay nanggagaling naman sa gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Something like God, the Holy Spirit is working in our lives, at habang sa tulong ng banal na Espiritu ay nagkakaroon tayo ng transformation, ay nagmamanifest yung self-control naman po sa ating buhay. Kaya naman mga kapatid, yung banal na Espiritu ay, yung bunga ng banal na Espiritu ay nagpapakita na kung saan ay yung siyam na ito ay hindi naman parang one at the same time. Kaya nga hindi siya fruits, no? Yung fruit, isang bunga, na isang fruit na maraming parang sanga-sanga. Okay? So dito makikita natin na yung self-control na tinutukoy natin dito ay nagpapakita na kung saan tayong lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay may lumapit sa Kanya, turuan at tulungan tayo na yung pagpipigil sa sarili ay alam mo somehow ay parang ma-master mo. But alam natin na sa tulong lamang ng banal na Espiritu, as we continually na nagsasubmit sa Kanya, yung self-control ay doon pa lang ito lalabas. Okay po? Hindi ito yung parang automatic. Hindi po ganoon. Dahil po yung ating tayo ay nasa state saan ay yung katawan natin ay tayo dun sa sinfulness natin, ano po? Parang naturalmente yung magalit, parang ganoon acceptable yon. Pero kapag ikaw ay merong self-control, parang merong kakaiba. Something in him or in her na parang ito yung taong na ma-master o parang nakakaya niyang magpigil sa kanyang sarili. Kaya ito araw-araw natin to dapat na ipinapanalangin. Sabi nga dun sa Philippians 2:13,
We do not become a Christian on our own. Hindi naman tayo talagang automatic na naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. At hindi rin naman tayo lalago ng parang instant din. Kasi sinabi dun sa Philippians 2:13, it is God who is at work in you, both to will and both to work for His good pleasure. Parang sinasabi dito that every good thing, lahat ng mabuting ginagawa natin is the fruit of the Spirit na nagtatrabaho o gumagawa sa ating buhay. Okay? So makikita natin dito na yung bunga po ng banal na Espiritu ay na kung saan hindi ito parang instant, kundi unti-unti ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin at tayo ay lumalago sa ganitong aspeto. Okay po? Parang ano yan, hindi siya parang instant coffee or instant na noodles na kapag kanilagyan mo ng tubig ay parang pwede mo na agad kainin. Yung pong bunga ng banal na Espiritu, ito po yung mga pagkakataon na kung saan sa patuloy nating pagsunod sa salita ng Panginoon, sa patuloy nating papasakop sa Kanya, pagsasubmit ng ating will sa Kanya, unti-unti nakikita, nag-manifest sa buhay natin yung tinatawag na self-control. Siyempre, yung self-control, ang ibig sabihin po nito ay meron kang kakayahang kontrolin ang iyong sarili. Okay? Meron kang kakayahang kontrolin mo yung sarili mo. At dito ay karamihan dito yung in moderation, in restriction, na meron kang ability to say no. Okay? To say no doon sa ating pong tinatawag na pagnanasa na makalaman o pagnanasa na kung saan hindi nagbibigay kalooban sa ating Panginoon. Ang isang proof na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya ay makikita mo rito yung kanyang ability to control, yung kanyang pag-iisip, yung salitang lumalabas sa kanya, at yung kilos na kanyang ginagawa. Nakukuha niyo po. Again, ulitin ko po. Ang isang proof na ang Diyos ay kumikilos, nagtatrabaho sa buhay natin, ay lumalabas o nag-manifest sa buhay ng isang mananampalataya yung kanyang ability to control kung ano man ang kanyang iisipin, sasabihin, at gagawain. Okay po? Kaya naman, dahil po sa ating yung makasalanang kalikasan, okay, tayong lahat ay nasa ilalim pa rin po nung impluwensya nung kasalanan. Kaya may mga pagkakataon parang we keep on asking God to help us dahil hindi naman talaga natin ito kaya on our own. Kaya naman sinabi ni Apostol Pablo, no, sa Romans 6 chapter 6 verse 6 to 7, ang sabi dito, for we know that our old self, yung ating lumang pagkatao, was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be, slave to sin. Hindi na tayo nakapailalim doon sa hindi tayo alipin ng kasalanan, because anyone who has died has been set free from sin. Ang tawag sa Romans 6, ang tawag doon ay slave to sin. At alam natin na kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay wala po tayong kakayahang malaman at piliin kung ano ang pinakamahusay na tugon, kung ano ang pinakamainam na aksyon o pag-iisip na atin pong kailangan sa mga ganitong pagkakataon. Sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu, doon lang tayo magkakaroon ng kakayahang malaman na ito ba ay tama o mali, ito ba ay makakalugod sa Panginoon. Okay? So may mga pagkakataon na parang, di ba, may mga pagkakataon parang gustong-gusto mo nang magsabi ng masama na hindi mo naman nagagawa na. May mga pagkakataong dati kapag ikaw ay nasaktan, naapakan, di ba? Kakasimba lang, pero pag naapakan ka ay iba yung lumalabas sa bibig. Yung iba naman ay may mga pagkakataon na kung saan hindi mo rin makontrol yung sobrang galit, di ba? Yung sobrang inis. Kasi nga, nung panahon na yon ay hindi pa naman din natin alam kung ano yung ibig sabihin ng self-control.
Pero ngayon tayo ay nagkaroon na ng kaliwanagan at alam natin meron tayong relasyon sa Panginoon at nakikita natin yung transformation sa buhay ng isang tao, sa buhay ko at sa buhay ninyo. Makikita natin na sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu, doon lang naman tayo magkakaroon ng kakayahan na piliin kung ano ang pinakamahusay o pinakamainam na pag-iisip, pagsasalita at paggawa ng isang bagay. Siyempre, kung alam natin na ang pinakamahusay na dapat gawin ay ito, hindi na nga natin ito gagawin. Tama? Kasi alam natin na ang sabi sa Biblia ay ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. So, marapat lamang na siyempre ingatan din natin yung ating katawan. Like, alam natin na kapag tayo ay nanigarilyo o uminom, ay hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Tama? So, dito papasok yung tinatawag nating mas mainam na hindi ko na ito gawin dahil hindi makakatulong sa akin. So, nandun na yung pagpipigil sa sarili. Tama po? May mga pagkakataon na parang yung madali kang mainis, magalit, yung hindi mo makontrol yung anger. So, here, unti-unti ay nakikita mo parang may nagbabago. Tama po? Kasi nga, doon kumikilos at pumapasok yung gawa ng banal na Espiritu. At maraming pagkakataon sa buhay natin, alam natin kung ano ibig sabihin ng self-control. Kaya naman, lagi nga po nating isipin na sa tulong lamang ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu, doon lang natin makakamtan yung tinatawag na self-control. Sinabi rin po doon sa Galatians 5:1, "For it is for freedom that Christ has set us free." Tayo po ay malaya na dahil tayo ay pinalaya ni Kristo. Stand firm, magpakatatag daw tayo, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Kaya sabi doon, magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Okay? Huwag na tayo magpaalipin doon sa kasalanang ito dahil tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Ano yung kasalanang ito? Kasama rito yung tinatawag nating yung lumang pagkatao natin, katulad ng hindi natin kayang magpigil sa ating sarili. At alam natin, sinabi natin kanina, that yung our old self, di ba? Sinabi dun sa Romans 6:6, was crucified with Him so that the body of sin might be done away with. At hindi na raw po tayo dapat maging slave sa kasalanan. Kapag tayong pong lahat ay nakita natin na sa tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay pinalaya na sa ganitong slave to sin. Sabi nga dito, ngayon habang binibigyan tayo ng Espiritu mag-manifest po sa buhay natin yung self-control, may mga pagkakataon at dapat lamang po natanggihan natin yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa Kanya. Tama po? Yung katulad ng paggawa ng kasalanan. Kasi sinabi rin ni Apostol Pablo doon sa Romans 7:21-25. Ito yung sinasabi niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi parang may nag-aaway doon sa loob niya, no? sa kanyang pag-iisip. At sabi nga, ito ang natukla, sabi ni Pablo doon, "So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law." Diba? Gusto niyang gawin yung nakakalugod sa Panginoon. "But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death?" Sabi doon sa 25, "Thanks be to God." Salamat sa Diyos, "who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin." Dito makikita natin na ang kalagayan ni Pablo sa kanyang pag-iisip, na sabi nga, ang pinaglilingkuran ko yung utos ng kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko rin naman yung tuntunin ng kasalanan. Kaya naman tayo mga kapatid, sa buhay po natin, ang lahat po ng mananampalataya ay nangangailangan
ng karoon ng tinatawag na pagpipigil sa sarili. Dahil kapag umatake po yung kalaban, yung puwersa ng mundo, yung nakikita natin, yung kita ng laman, yung nakikita ng ating mga mata, no? Ito yung mga panahon na kung saan merong ang mga pagpipigil sa sarili. Halimbawa, kalalabas lang ng iPhone 14, di ba? Gusto mo naman ngayon iPhone 15. Meron kang iPhone, wala kang ipon. Okay. So may mga ganong self-control tayong binabanggit. At the same time, sinasabi nga natin na minsan bago pa yung damit, pero kung mamili ka ng sale, ganun na lang. Hindi na naman siya napapakinabangan. Isang suot, tapos pamimigay na lang. So may mga pagkakataon na kung saan yung mga ganong appetite, okay, dito papasok yung tinatawag nating self-control. Alam niyo mga kapatid, yung self-control ay pwedeng ihalin tulad sa kung saan ay gate po ng ating bahay. Di ba? Yung gate ng ating bahay. Kasi nga, kapag yung ating self-control ay nag-collapse, okay, parang gate ng bahay mo yan. Pag nawalan ka na ng bakod, ng gate, sobrang open ka sa tao. Ganon din po kapag ang self-control ay sumambulat, nawala ito sa buhay mo, na out of control ka, it looks like you are open po doon sa batikos. At the same time, open ka doon sa mga bagay na kung saan ay bandang huli ikaw rin naman ay masasaktan. So ingatan po natin, manalangin tayo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I need your self-control na mag-manifest po sa aking buhay. Okay po? So sa maikli nating devotion, makikita rin natin dito sa 2 Peter 1:5-7, ang sabi doon, for this very reason, make every effort to add to your faith yung goodness, and to goodness yung knowledge, and to knowledge, ang sabi doon, self-control, and to self-control, meron kang perseverance, and to perseverance, godliness, to godliness, yung mutual affection, and to mutual affection, yung tinatawag nating love. Parang ang sinasabi lang dito, yung self-control, naturally, kapag meron kang self-control, ay nagli-leads ito into perseverance. Parang mas nanasahin natin na di bali akong magtiis ng matagal na merong value instead na sundin ko yung instant gratification ng mundong ito. Okay? Parang sinasabi natin na mas pahalagahan po natin yung mga bagay na merong pangmatagalang ikabubuti po ng ating buhay kaysa dun sa mga panandalian lamang na saya ng mundong ito. Nakukuha niyo po. So sa buhay natin ito, okay, mapa-physical, mapa-material, mga bagay na kung saan ay hindi naman maganda yung lalabas sa ating isip, sa ating bibig, sa ating gagawain. Nasain natin na yung self-control ay mag-manifest po sa ating buhay. Kaya yung panalangin dito palagi, Lord, empower me with your self-control. Dahil kailangan po natin talaga ito sa ating buhay. So, next to slide, this would be my second to the last. Sabi doon, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sin. So sabi doon sa kanina, doon sa 5-7, i-add po natin, make every effort na i-add natin doon sa faith, yung goodness, yung knowledge, yung self-control, yung perseverance, yung godliness, mutual affection, at saka po yung love. I-add po natin ito. Para saan? Ang sabi doon, for if you possess yung mga qualities na ito, in increasing measure, nagmamature ka, okay? They will keep you from being, ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, that forgetting that they have been cleansed from their past sin. Mga kapatid, yung pong self-control ay regalo po sa atin ng Diyos. Doon niya tayo pinalaya upang patuloy nating ma-enjoy po
yung maayos na katawan, na body, healthy body. At the same time, ito rin po ang magbibigay sa atin ng kalayaan na kung saan tayo ay magkakaroon ng kapahingahan at seguridad sa kanyang pangangasiwa. At makikita rin natin na yung pong self-control is free us also from our guilty conscience. Kaya naman sa gabing ito, nawa ay nasain natin sa buhay natin ito na yung bunga ng banal na Espiritu ay palagi po nating hingin at ipanalangin sa Panginoon. So in closing, ang sabi dito sa panalangin, Lord, help us to be men and women known for our self-control. Sa totoo lang po, pagdating sa ganitong pagkakataon, yung part ng holiness, ng kabanalan ng isang tao, dito mo makikita that we really need to pray for it. Dahil nga po, nowadays ay marami nang nauusong instant something, okay? But in our lives, nawa ay mag-manifest po na tayong lahat nawa ay makilala sa isang lalaki at babaeng lingkod ng Diyos na meron pong pagpipigil sa sarili. Kaya naman, ang sabi ng Biblia, kung wala tayong self-control, tayo ay magiging alipin nito. Anong alipin? Alipin tayo malamang ng pagkain, ng lust, pita ng laman, greedy sa pera. Okay? We are doing on our own. At the same time, makikita natin na kapag tayo ay wala ng self-control, tayo ay parang nalulunod na at the same time, wala na tayong control sa maraming parte po ng ating buhay. Kaya napakainam po na hingi natin ito sa Panginoon dahil yung pong self-controlled, being self-controlled, ay ito po yung foundation po ng isang pamumuhay na kung saan merong righteousness ni Lord at ito yung tinatawag na selflessness that reflects Jesus. At kung ito ay makikita po sa buhay ng isang mananampalataya, it brings glory to God. We have the power to bring saints under control. Kung meron tayong kakilala o kaya tayo ay nag-i-struggle pagdating sa ganitong self-control, it's time for us na ibabad po natin yung ating sarili sa salita ng Diyos. Manalangin and allow God through His Word na mangusap sa atin upang magkaroon tayo ng pagbabago ng isip at pagbabago po ng ating nalalaman po ng ating puso. Ang salita ng Diyos ay meron pong kapangyarihan. We can memorize, meditate, and recite din po ito at nawa ay patuloy tayong ma-remind sa araw-araw po ng ating buhay ang katotohanan nawawala naman talaga yung self-control sa ating buhay. At the moment na ito'y mawala, naramdaman o nakita natin, let's pray to God para naman tayong lahat ay magkaroon ng isang tumpak at maayos na desisyon sa ating buhay. So mga kapatid, again, read your Bible. Having self-control ay ibig sabihin ay moment by moment, one step at a time, ay dalihin tayo ng Panginoon na kung saan dalihin tayo sa buhay na merong pong magbibigay ng walhati sa Diyos at kasama po sa plano ng Diyos sa ating buhay ay yung buhay na ganap at kasaya-saya. At yung self-control po ang isa sa malaking bagay o parte ng ating buhay na dapat nating ipanalangin. Because if we continually submit yung buhay na ito sa Panginoon, at alam natin na kapag tayo patuloy na hinipo at pinagpala ng Panginoon, it will bring glory to His name. So sa gabing ito, maraming salamat po sa patnubay sa inyong pakikinig at nawa po ay nasain nating lahat na sa buhay na ito ang bunga ng Banal na Espiritu ay mag-manifest po sa pang-araw-araw nating buhay. Again, maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa gabing ito. We will be having our corporate prayer. So, tingnan nyo lang po yung slides, yung screen. So, nagbabago po siya every 2 minutes. Sama-sama po tayong manalangin sa gabing ito at purihin ang Panginoon sa inyo pong lahat. God bless po.
Praise God. Maraming salamat. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. At muli, inaanyayahan po namin kayo bukas. Alas 10 po ng umaga ang ating pong Friday worship service. Maganda po yung ating topic. Ito po yung mga topic po natin bukas is you are usable to God. Are you a special vessel or a common one? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na sa muli ay pagpapaalala mo sa amin na sa tuwing kami ay magkakaroon po ng pagkakataong nawawala po yung aming pagpipigil sa sarili. Dalangin po namin na patuloy nga po na maalala namin sa iyong mga salita, sa iyong mga turo, na dapat ang isang mananampalataya ay patuloy na magpasakop sa iyong kapangyarihan, sa iyong magagawa, at ang patuloy na pagkilos, malayong pagkilos ang banal na Espiritu sa aming pong buhay upang ang self-control o pagpipigil sa sarili ay mag-manifest at maging kilala po nawa kaming mga tagasunod mo, mga anak mo sa ganitong aspeto po ng pamumuhay. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang mga kapatid naming nasa trabaho pa po ay uwi po mamaya. Bless mo po sila. Ngayon din, Panginoon, sa mga kapatid naming pagod ang katawan sa kabila ng maghapong trabaho ay minabuti pong mag-join sa amin. Ibalik po, Panginoon, ng yung pong lakas na nawala sa kanila. We also praying for sa tatay po ni Dr. Mates sa kanyang pag-uwi po sa Sabado. Ingatan mo po siya at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong pagalingin si tatay at patuloy na palakasin ang katawan. Praying also, Lord, sa mga kapatid namin merong sakit at karamdaman. Ikaw po ang siyang humipo sa kanila at maalala ng mga kapatid namin ito na sa gitna ng mga ganitong pagkakataong meron silang nararamdaman, nawa ay matuto sila na patuloy na lumapit sa dakilang manggagamot po ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa katawang ito. We also pray, Lord, sa mga kapatid namin na nagkakaroon po ng problemang financial, emotional, spiritual. Praying, Lord, na ikaw pang siyang patuloy na mag-restore ng lahat ng ito. Kaawaan mo po ang mga kapatid namin ito at amin pong inilalapit minsan pa sa gabing ito ang patuloy na malayang pagkilos po sa buhay namin lahat. Muli, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa gabing ito. God bless po, and kita-kits po tayo tomorrow. Have a good night's sleep. God bless po.